mensaheng ihahanda ng Diyos sa pamamagitan ng ating messenger. Inaanyayahan din po namin ang bawat isa na mag-isa ng aktibo sa ating gawain. Maaari po kayong mag-comment ng Amen bilang tanda po ng iyong presensya at pakikibahagi. Muli, buong kagalakan at pasasalamat po namin tinatanggap ang bawat isa. Sa gabing ito, ihanda po natin ang ating mga puso, alisin ang anumang alalahanin, at ituon ang ating pansin sa presensya ng Diyos. Sama-sama po nating sambahin at itaas ang banal at makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Hesus ngayong gabi. Naway ang kanyang kapayapaan, kagalakan, at pagpapala ay sumasa atin sa ating pagtitipon. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Praise God. Amen. Praise the Lord. Amen. So, mapagpalang gabi po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon sa ating mga buhay. Salamat sa Diyos sa oras na ito na binigyan tayo ng opportunity para mag-gather dito. No? Na walang iba, walang ibang goal. Amen. Walang ibang purpose kundi si Lord at ang pag-worship sa Kanya. Amen. And nandito tayo para sa fellowship. Amen. Fellowship with the church. Praise God. At para i-glorify si Lord. Excuse me. Then, we praise God also dahil atin pong patuloy na may kilala ang Panginoon sa pamagitan ng ating pag-aaral ng Kanyang salita. Amen. And ito ay ating continuation sa pag-worship sa Kanya. No? Ito ay ating isa sa mga uri ng ating pagsamba sa Panginoon, ang pag-aaral ng Kanyang salita. Amen. So, ready na po ba tayong lahat? Praise God. Hallelujah. So, kumusta pong bawat isa? Amen. Sige po, dahil tayo ay ready na, ihanda natin ang ating mga puso, ang ating, of course, our mind and our heart. Amen. Na sa ating pakikinig ng salita ng Panginoon, ay patuloy po tayong mag-aral ng Kanyang salita. Amen. So, ang ating patuloy na pag-aaralan ngayon is itong ating theme na God's Great Compassion. Amen? God's Great Compassion. No? So napakaganda po ng theme natin sa itong ating pinag-aaralan ngayon dahil po mas lalo po natin nakikilala si Lord kung sino siya. Amen? So si Lord po hindi po siya yung Diyos na pagkaharap mo siya, galit siya, di ba? Hindi siya si Lord ang Diyos hindi siya yung parang pagkaharap mo siya parang nakasimangot palagi. Hindi ganoon si Lord. Amen. Si Lord po ay tumatawa din po ang Panginoon. Amen. Yan po yung sabi ng Word of God, tumatawa si Lord. And yes, si Lord po ay just, holy and righteous. Amen. Pero si Lord din po ay compassionate. No? Compassionate po si Lord. Amen. He is a loving God, a merciful God, a gracious God. Amen. So, ayan, patuloy po tayo sa ating pag-aaral po sa Book of Jonah. So, ito po yung ating last part ng Book of Jonah, no? Dahil po ang Book of Jonah is isa po siya sa isa po siya sa biblical events na nangyari noong panahon ni Prophet Jonah na ipinakita ng Panginoon ang kanyang compassion sa
hindi sa Israel, kundi sa labas ng Israel. Amen. Sa ibang bansa, no? Ibang nation, ibang tao, hindi mga Israelites yung pinagitaan ng Panginoon ng compassion dito. Hindi lang po ang compassion ng Lord, hindi lang po ang covenant ng Lord ay ipinapakita at ipinaparanas sa bansang Israel, kundi po sa lahat ng tao, sa lahat po ng bansa. Amen? So, ayan po. Sige po, open po natin yung ating Bible sa Book of Jonah. At yung ating pong last part, yun po yung chapter 3 and chapter 4. Amen. Sige po, let us open our Bible. Amen. So before ko po ako magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Sige po, let us pray. Heavenly Father, in the name of Jesus, we thank you, Lord God, sa oras ito, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan at katapatan sa mga buhay namin. Lord, we acknowledge your presence, Lord, in our needs. We acknowledge your presence, O God, sa aming mga buhay. We acknowledge your name, Yahweh, our God. You are the King of Kings and the Lord of Lords, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. You are the God of Israel. You are the God of the heavens who made the land and the sea. You are the God, our God. You are our life, our Creator. And we worship you, Lord. We worship you for who you are. We worship you for you created us. We worship you for you are God. Hallelujah. Salamat po, Ama, sa biyaya at pagkapala. Salamat sa presensya at pag-ibig niyo, Diyos. We pray, Lord God, sa oras ito, Panginoon, na sa aming pag-aaral ng salita niyo, I pray, Lord, na i-open niyo po ang aming heart at mind. Na we pray, Lord, na maintindihan namin, Lord, ng mas malalim pa, Lord God, ang iyong salita na aming pag-aaralan sa Book of Jonah, chapter 3 and 4, O Lord God. We pray in Jesus' name na kayo ang patuloy na mag-reveal, mag-speak sa amin, Lord. At patuloy na makita namin, Lord God, ang truth, Lord, sa word niyo about your compassion, Lord, sa lahat ng tao, Panginoon. We thank you, Panginoon, dahil patuloy namin kayo nagkikilala, Lord God. We pray, Holy Spirit, na samahan niyo po kami sa oras na ito. Kayo ang maranasan namin, Holy Spirit, sa bawat isa sa amin. We pray and we declare victory sa oras nito, sa service nito, Lord God, sa pag-aaral ng salita namin, O Diyos. We rebuke all works of the enemy in the name of Jesus. I rebuke, Lord God, all the powers of the enemy in the name of Jesus. And I declare victory sa bawat buhay namin. We thank you, Lord God. We give you glory in Jesus' name. Amen. So, sa pagkapatuloy natin ng theme natin na God's Great Compassion, dito sa Book of Jonah, ito po yung ating ayun, sa Book of Jonah chapter 3 and 4. Yun na pala yung mga points ko. So, yung last time po na ating pinag-aralan sa Book of Jonah, yung time na si Jonah po ay nag-disobey kay Lord. Tama po ba? Yung chapter 1, nung nag-disobey si Jonah kay Lord, na nung first time na si Lord tinawag niya si Jonah, no? Para i-deliver yung message ni Lord doon sa Nineveh. Amen. Si Jonah called by God to preach, to pronounce judgment to the city of Nineveh, to the people of Nineveh, to the Ninevites. Amen. Then si Jonah po, pumunta siya sa daan na wala sa Panginoon or hindi sa Panginoon. Amen? Dapat ang kanyang way is papuntang Nineveh. Pumunta siya sa way na papuntang Tarshish, no? Sumakay siya ng isang ship, no? Sumakay siya, pero hindi siya inalaw ni Lord na lumayo. No? Kasi si Jonah ay
dumaan sa opposite direction. Amen? Si Jonah ay nag-disobey kay Lord. Tinawag ni Lord si Jonah, pero si Jonah, hindi siya nag-respond sa calling ni Lord. What I mean is, hindi niya fulfill, no? That time, yung calling ni Lord sa kanya. Lumayo siya sa Panginoon, no? Then, sumakay siya ng ship, pero hindi inilaw ni Lord na siya makarating sa kanyang destination sa sarili niyang plan. Amen. Dumaan ang ang barko sa sa matinding challenge, no? Nagpadala si Lord ng violent storm, raging sea, no? At malakas na hangin. Amen. Para lang ma-discipline ni Lord si Jonah, para mapigilan niya si Jonah sa kanyang plano na lumayo sa Panginoon, na hindi i-fulfill yung calling ni Lord. Kaya napakahalaga po ang calling ng Panginoon sa mga buhay natin bilang Kristiyano. Amen? Sa pagbabahagi, sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon. No? Ipinakita ng Lord doon yung compassion niya despite, no? Na nag-disobey si Jonah. Sa disobedience si Jonah, nagkaroon ng consequences, pero mayroon namang good purpose si Lord. Mayroon naman siyang good reason, even though nag-disobey si Prophet Jonah at mayroong consequences. That moment, may mga taong na-save. Amen? Mga pagan. Mga taong sumasamba sa ibang Diyos. Mga taong hindi sumasamba kay Yahweh. Amen? Mga taong hindi kumikilala sa Diyos, nakilala nila ang Diyos ni Prophet Jonah. No? Nakilala nila si Lord at na-save sila, nag-serve sila kay Lord. Amen? But now, no, the second time na God called Jonah. Once again, God called Jonah. No, ito na yung ating yung last part ng book of Jonah. Nung tinawag muli ni Lord si Jonah, after siya na nandun sa belly of the great fish, no, 3 days and 3 nights. Amen? After niya doon sa belly of the great fish, siya ay iniluwa ng great fish, no, ng whale. Tapos tinawag siya ng Panginoon, si Prophet Jonah, no? Mahaba kasi ang chapter 3 and chapter 4, no? But through this points na aking i-share maya-maya ay mas maiintindihan natin yung chapter 3 and chapter 4 na ano ba yung mga important details doon, na mas maiintindihan pa natin na gaano si Lord ka-compassionate. Amen? At yung pag-fulfill ni Prophet Jonah ng calling niya kay Lord, at ano yung mga nangyari doon, no? Amen? So, ayun, ito po yung second time na tinawag muli ni Lord si Prophet Jonah, and Jonah obeyed. Amen? So, number 1, ang number 1 po natin na point dito is Jonah obeyed God and delivered the message to the people of Nineveh. No? Isipin po natin, yung chapter 1 po and chapter 2, yun yung time na nag-disobey si Prophet Jonah. No? When God called the Prophet Jonah. That time din po, yun po yung time na yung time na nag-disobey siya, may mga consequences na nangyari. But, merong mga tao na na-save pa rin. Merong mga tao na nakakilala sa Panginoon. Amen? Itong second time na tinawag siya ni Lord, nag-obey na si Prophet Jonah. Hindi na siya dumaan sa opposite direction. Dumaan na po siya sa direction ng Panginoon. Amen? Dumaan na siya sa way na tinuturo ni Lord sa kanya. Amen? So, siya na po ay apuntang Nineveh. No? Pumunta siya ng Nineveh. He delivered the message to the people of Nineveh. Amen. Dito sa chapter 3 ng book of Jonah, sa verse 3 through 5. Ang sabi po dito, ang sabi po dito,
This time, Jonah obeyed the Lord's command and went to Nineveh. So, pumunta na siya ng Nineveh. So, nag-obey na si Prophet Jonah. A city so large that it took 3 days to see it all. On the day Jonah entered the city, he shouted to the crowds. No? He cried out. Amen? Nag-preach. 40 days from now, Nineveh will be destroyed, sabi ni Prophet Jonah. The people of Nineveh believed God's message. And from the greatest to the least, they declared as a fast and put on burlap to show their sorrow. Amen. Kasama po dyan, sa mga next verses, sa kasama po dyan, na nag-fast, nag-repent, amen, nag-believe sa message ni Lord. Kasama po dyan na nag-believe at nag-repent yung king. Amen. Yung pinaka-leader ng Nineveh. So, ang Nineveh po, sabi dito, ito po ay napakalawak na that it took 3 days to see it all. Pero po, based dito po sa dito sa word ni Lord, hindi po siya literal na kailangan mo siyang maikot ng 3 days. Hindi po aabot ng 3 days pag inikot mo po yung city of Nineveh. No? Based po sa computation ng lawak ng Nineveh. No? Umabot siya ng si Jonah, inabot siya ng 3 days, no? To see it all, para mapuntahan niya ang lahat ng lugar, kasi that time nagpi-preach siya, no? Para bang like sa Pilipinas, like sa Manila, no? Pupunta ka sa Quezon City, magpi-preach ka doon. So maghapon ka doon. Ilang lugar 'yun sa Quezon City. Pupunta ka naman ngayon ng Pasig City. Pupunta ka ng Pasig City. Ganun po yung scenario. No, yun din po yung sabi sa commentary na hindi po aabot ng 3 days yung pag inikot po yung city of Nineveh. Pero malaki po ang city of Nineveh. Kasi yan po yung pinaka-modern na city that time, pinaka-advanced, no? Sa civilization, sa culture, sa literature. Amen. Baga sila sa panahon ng technology ngayon, parang katulad sila ng na mga nangunguna ngayon, parang katulad ng China, ng Japan, no? Excuse me. When it comes to technology, to AI, yung mga ganon, no? So sa panahon nila, ang Nineveh po ay napakasikat. Na pagdating din po sa sa mathematics, science, parang ganon, no? At the same time, ang city of Nineveh po, yan po ay pinaka-central or capital ng Assyrian Empire or ng Iraq, no? So si Prophet Jonah, nag-preach po siya ng gospel sa people of Nineveh, sa mga Ninevites. Amen? Tapos sabi dito, they believed God's message, and from the greatest to the least, they declared a fast and put on burlap to show their sorrow. So si Prophet Jonah, nag-preach po siya ng gospel. I-preach po niya ang word of God. Ipinahayag niya ang salita ng Panginoon. Amen? Ito po ay judgment sa mga taga-Nineveh na God will destroy the city of Nineveh. No? God will destroy Nineveh if the people will not repent. Kung hindi mag-repent ang mga tao. No? Then, Jonah's preaching brought salvation. Amen? Jonah's preaching brought salvation to the Ninevites after they heard the word of God. Nung narinig nila ang word of God, amen, sa preaching ni Jonah, natanggap nila, nakarating sa kanila ang salvation, ang kaligtasan. Amen? Dahil nga, our God is compassionate God, no? He is the God of compassion, full of compassion, great in compassion, maawain ang Panginoong Diyos. Kaya nga ang tawag sa Kanya, merciful God, God of mercies. Amen po? Kapag po tayong mga tao nagkasala, hindi po yan agad-agad i-judge tayo ni Lord na
impyerno ka na. Amen? Kaya nga may chance ang tao habang buhay pa. May chance ang tao to repent. May chance ang tao na nakilalanin niya ang Panginoon. Amen po? Alam niyo po, napakahalaga po na ang church, ginagawa po yung Great Commission. Napakahalaga po na ang bawat believer, bawat isa po sa atin, no? Sa mga nakikinig ngayon, sa mga nanonood ngayon, kung ikaw ay Kristiyano, nakilala mo na si Kristo, no? At natanggap mo na ang kaligtasan, hindi mo yan kayang kimkimin, no? Hindi ka magiging madamot, magiging compassionate ka rin, na ipahayag ang salita ng Panginoon na nagbigay sa iyo ng kaligtasan. Amen po? Ako po, kung walang nag-reach out sa akin, hindi ko maririnig ang gospel. No? Kahit ako ay may pagka-devoted na ako na tao, kahit may pagka-religious na ako na tao, no? Ako ay nasa pa noon, no? Nung Catholic Church pa yung ko noon, inatindan, no? Pagdating sa mga event, mga tradition ganun. So, may pagka-devoted ako. Amen? Pero never ko narinig yung gospel. Pag sinabi kasing gospel, yun po yung pinaka-center ng message ng Bible. Yes, na-open ko yung Bible. Yes, nakapag-study ako ng Bible. Kahit Catholic pa ako noon, nasa Catholic Church pa ako noon. Pero never ko narinig yung gospel. Ang gospel kasi, sino si Lord? Sino si Jesus? Ano ang ginawa ni Jesus doon sa cross? Anong ginawa ni Jesus nung siya'y dumating dito sa lupa? Bumaba dito sa lupa. Amen? Si Jonah, nag-preach siya ng gospel na God will destroy Nineveh if you, people of Nineveh, will not repent. No? Judgment will come and destruction will come. Amen? Like tayong mga tao, kapag hindi tayo nag-repent, pag namatay tayo, hindi heaven ang ating mapupuntahan. Ang mapupuntahan natin, hell. Pakisabi nga po, hell. Amen? Ngayon, no? Paano natin makikita dito ang compassion ni Lord? Sa point number 1. Kapag mag-repent tayo, makikita natin kung gaano ka-compassionate si Lord. Alam niyo po, si Lord is slow to anger. Si Lord po ay matiisin. Maawain po ang Panginoon. Tingnan mo kung gaano ka makasalanan ang tao. Bakit hindi siya gumawa ng panibagong tao? Panibagong Adan, panibagong Eva. No? Bakit siya hindi gumawa ng panibagong tao? Panibagong human race, human beings. No. Kasi hindi nagkamali ang Panginoon sa paglikha sa atin. Hindi siya nagkamali. Lahat ng ginawa ng Panginoong Diyos sa atin is perfect. Amen po? Perfect po ang ginawa ni Lord sa atin. Create tayo ni Lord na perfect. Amen? Kaya nga sabi ni Lord, nung nakita ni Lord ang kanyang creation, sabi niya na mabuti, no? Good. Kasi perfect ang kanyang pagkagawa. Amen? So, nung narinig nila ang Word of God, dumating ang kaligtasan sa kanila. No? Naranasin nila ang redemption, ang salvation. Amen? Kapag walang nag-preach, kapag hindi ka nag-preach sa kaibigan mo, hindi ka nag-preach or nag-share sa kapitbahay mo, sa kapamilya mo, sa kapatid mo, amen? Paano nila marireceive ang salvation? No? Kaya napakahalaga po yung calling natin. Yung calling natin, pag finulfill natin ito, nag-obey tayo kay Lord na ibabahagi ko ang Word of God, ipapahayag ko ang Word of God sa mga tao, random people. Amen? Katulad ni Jonah, nag-obey siya, kaya dumating ang kaligtasan sa Nineveh. Kaya ang mga tao nag-repent. Hindi mo alam, ikaw palang gagamitin ng Diyos. Paano malalaman ng tao na God is a compassionate God? Tingnan niyo po yung mga issue ngayon sa buong mundo. Iba't ibang issue, no? Lalo na sa panahon natin ngayon sa society. Amen? Regarding sa mga nangyayari sa pagkatao ng isang tao. Confused yung isang tao, hindi niya alam kung babae siya o lalaki.
At trending yung mga issue na yun, di ba? Na once na ikaw nag-share ka ng Word of God, kung ano yung truth, ikaw yung magiging masama. Ikaw yung magiging mali. Kasi ngayong tao blinded. Amen po? No? Paano natin masasabing compassionate si Lord kung walang mag-share ng Word of God? Amen? Kaya pag na-rebuke ka, na-correct ka ng Word of God, no? Ano yan? Sense of judgment yan. No? Sign of judgment yan na kailangan mo mag-repent. Amen po? At doon natin makikita ang compassion ni Lord. Amen? Kasi maraming mga tao na hindi naniniwala kay Lord. Hindi na naniniwala na mayroong Diyos. Amen? Dating naniniwala, ngayon hindi na naniniwala. Kasi hindi na naranasan ang compassion ng Lord. Na si Lord, hindi man si Lord loving God. Hindi man siya merciful God. Kasi nga, hindi naintindihan ng tao or walang nag-reach out sa kanila na bakit nangyayari ito. Bakit inalaw ni Lord yung mga gandang pangyayari hindi maganda. Amen? Ganon po ka-compassionate ang Panginoon. No? Kahit gaano kasama ang isang tao, ay meron pong chance. Binibigyan ng Panginoon ng chance para ang tao ay mag-repent, makabalik sa Kanya. Amen? So next po. Number 2. His compassion to the repentant people of Nineveh. Amen? Si Lord po, hindi lang po siya compassionate sa Israel. Amen? Ang Assyrian Empire po is mortal po yung nakaaway ng Israel. No? The same with Babylonian Empire. Amen? Kahit yung Persian Empire. Lahat ng nakapalibot sa Israel, kalaban nila. No? Kalaban nila. Yung mga kaharian na yan, mga empire na yan. No? Pero bakit si Lord? Bakit mayroon siyang care sa mga Gentiles? Sa Old Testament pa lamang, ipinapakita na ng Panginoong Diyos ang kanyang covenant sa lahat ng tao. Hindi lamang po sa Israel. Hindi lamang po sa mga Jewish people. Ang covenant ng Lord that He is a compassionate God, He is a loving God, a merciful God. Ipinapakita po niya, ipinaparanas po niya, dinidemonstrate ni Lord, no? Na I am the God who is great in compassion, full of compassion, no? Sa mga repentant people. Amen? Dito, His compassion to the repentant people of Nineveh. Nakita kasi ni Lord na nagrepent ang mga taga Nineveh. Kaya pinakita ni Lord ang compassion niya sa kanila. Nakita nila ang compassion ni Lord. Bakit? Paano natin masasabi na nakita nila ang compassion ng Lord? At bakit natin masasabi na ipinakita ng Panginoon ang kanyang compassion sa people of Nineveh nung nagrepent sila? Dahil hindi sila na-destroy. Amen? Hindi dumating yung destruction. Amen? Dahil hindi ipinahintulot ng Panginoon, hindi inalaw ni Lord ang judgment na dumating sa kanila nung nagrepent sila. No? Alam ni Lord yung future natin. Alam ni Lord. Amen? Past, present, and future, alam ni Lord dahil meron siyang foreknowledge. Wala tayo nun. Siya lang meron nun. Kaya nga all-knowing God siya eh. Amen po? So sa Jonah chapter 3 verse 10, sabi dito, when God saw what they had done and how they had put a stop to their evil ways, He changed His mind and did not carry out the destruction He had threatened. It doesn't mean po na si Lord nagkamali siya sa kanyang sinabi. No. No? Nakaset up na yan. Amen po? Nakaano na po yan, nakaplan na yan. Amen? Kasi si Lord, ikaw na sinner, kapag nagrepent ka, marireceive mo si Christ. Marireceive mo ang gift na ipinagkaloob ng God the Father sa iyo. Amen? The gift, the gospel of redemption. The gift, the gospel of salvation. The gift of eternal life. Amen? Makaka-enter ka sa heaven through Jesus Christ.
makaka-enter ka sa heaven through repentance. Amen? No? Dito, tinigil nila yung kanilang mga evil ways. No? Idolatry. Amen? Pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pagsamba sa mga Diyos na hindi kilala. No? Ibang mga Diyos. Ito sila, meron silang, ang sinasamba nila dito is si Ishtar. No? Isa po yung Diyos-Diyosan. Pagan God. No? Itong Assyrian Empire. Itong si Ishtar, yung sa Assyria, pagka makita niyo yung mga archaeological evidence sa Assyrian Empire nung panahon ng 2000, 3000, 4000 BC, mga ganon, makikita niyo yung mga statue nila na discover, no, na recover sa matagal na panahon. Yung mga kalahati hayop, kalahati tao, yung mga ganong statue, no? Ganon po yung mga sinasamba noon. Parang eagle na mukhang tao, no? Tapos parang kabayo, parang lion yung katawan. Yun po yung mga sinasamba nila noon. Amen? Sila po ay namumuhay ng hindi according kay Lord. Amen? Kaya si Lord, nung nakita niya nag-repent ang taga Nineveh, He changed His mind. No? It means, hindi niya ipinahintulot yung judgment na mangyari, yung destruction. No? He changed His mind. It means, hindi niya tinuloy. No? And did not carry out the destruction He had threatened. Kasi nga, warning ni Lord yun. Amen? Si Lord, pag nagbigay ng warning, meron niyang promise. May condition yan. Diba sabi nga sa John chapter 3 verse 16, For God so loved the world, lahat po ng sangkatauhan, all human beings, no, ay inibig ng Diyos. Amen? No? That He gave His only begotten Son. He gave His only one, no? His one and only Son, His only begotten Son, ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus, the Lord Jesus Christ. That whosoever believes in Him, ang sino mang mananampalataya sa Kanya, ang sino mang maniniwala sa Kanya, shall not perish, no? Shall not perish, but have everlasting life. Sa John chapter 3 verse 17, may sinabi doon si Lord sa Kanyang word, no? Na wala ng condemnation, no? Dumating si Christ not to condemn the world, no? But through Him, the world will be saved kung mag-repent ang mga tao. Kung ang mga tao mag-accept kay Jesus, kung ang mga tao mag-believe kay Jesus, kung i-receive ng tao si Jesus Christ, that is the condition. That is the promise of God, no? Nung nag-warning siya. Kaya yung John 3:16, hindi po yan natatapos sa 16. Hanggang 17 po yan. And so on and so forth. Dahil meron niyang context. Amen? Yan po yung pagpapakita ng Lord ng kanyang compassion. Kahit ikaw yung makasalanan, makikita natin ang compassion of God kapag po tayo ay bumalik sa Kanya. Amen? Kasi ito po yung ating hindi yan po reward. Yan po ang pagpapakita ng Diyos ng kanyang kalikasan, the nature of God, na He is compassionate. Amen? Na ilang beses ka magpasaway sa Panginoon, ilang beses kang lumayo sa Panginoon, pag bumalik ka sa Kanya, open ang mga kamay ng Diyos para tanggapin ka. So God poured out His mercy upon them after they repented and turned from their wicked ways. Amen? Ipinakita ng Panginoon, ipinaranas ng Panginoon, nakita nila, naranasan nila ang mercy of God. Amen? No? Sa John chapter 3, nag-fast ang mga tao. Nag-pray sila earnestly to God. Amen? Pati yung king. No? Pati yung king. Kasi sa panahon ng Assyrian Empire, based po sa commentary, no? Ang Assyrian Empire, naka-center po sila sa capital city which is Nineveh. So, probably, ang king, doon siya naka-stay, no? Bilang seat of government niya, no?
Kaya that time, even the king, no, and all the people of Nineveh, nagrepent po sila. Sila ay nagfast at nagpray. Nagmourn sila, no? Noon kasi sa panahon ng Old Testament, naglalagay sila ng abo dito sa ulo. Tapos, nagsusuot sila ng sackcloth. No, ganun po sila noon. Praise God. Ipinakita ng Diyos ang kanyang mercy, no? Upon them, upon us. No? If we repent, amen? If we turn from our wicked ways, amen? So, kung hindi pa tayo totoong nag-repent, let us repent. Amen? Na-share ko po nung Sunday yung analogy about repentance. Na ano bang gagawin ng tao para mag-repent? Paano bang gagawin niya para mag-repent? Or paano ba mag-repent? Amen? Na-share ko po nung Sunday na ang repentance is katulad po yan ng isang bus at ikaw yung driver. Tapos meron kang destination, no? Nasa journey ka ngayon, but ikaw po ay nasa wrong direction. Amen? Nasa wrong direction ka po ngayon. Nagda-drive ka, dinadrive mo yung bus. So ngayon, anong gagawin mo? Kasi nasa wrong direction ka. No? Malayo ka sa right direction, papunta sa destination mo. So ngayon po, ang gagawin mo, you will change your mind. Babalik ako. Iikot ako. No? Kasi lumayo ako, lumagpas ako. Mayroong U-turn sa unahan. Mag-U-turn ako. That is 360 degree. Iikot ka, pabalik. Amen? Pabalik sa tamang direction. Kasi maling direction ang iyong napuntahan. Amen po? And para makarating tayo sa ating destination. No? Yan po yung ibig sabihin ng repentance. Amen? It means po pag nasa wrong direction tayo ngayon, yung desire mo ngayon, yung plan mo ngayon, yung prayer mo ngayon, yung buhay mo, yung puso mo, maybe, nasa wrong direction ka ngayon, ako, ikaw, tayo, let us repent and turn back to God. No? Amen? Kapag nag-change yung mind mo na mali pala yung ginagawa ko, no? So, mababago yung pananaw mo, no? Magbabago ka ng direction kasi nasa wrong direction ka pala. Wala ka pala sa right direction. Amen? And now you will turn from your wicked ways. From your evil ways. Amen? Praise God. So number 3 po. Amen. So dito po sa Jonah chapter sa number 3 na points po. No? Jonah's hard-heartedness, hatred towards the Assyrian, and God's love and mercy. Amen. So ito po whole chapter ng chapter 4. Babasahin ko po. Basahin po natin lahat. Amen. So verse 1, this change of plans greatly upset Jonah, and he became very angry. Amen. Verse 2, so he complained to the Lord about it. Didn't I say before I left home that you would do this, Lord? That is why I ran away to Tarshish. I knew that you are a merciful and compassionate God, slow to get angry and filled with unfailing love. Sabi ni Jonah, you are eager to turn back from destroying people. Verse 3, just kill me now, Lord, and I'd rather be dead than alive if what I predicted will not happen. Verse 4, the Lord replied, is it right for you to be angry about this? Verse 5, then Jonah went out to the east side of the city and made a shelter to sit under as he waited to see what would happen to the city. Verse 6, and the Lord God arranged for a leafy plant to grow there, and soon it spread its broad leaves over Jonah's head, shading him from the sun. This eased his discomfort, and Jonah was very grateful for the plant. Verse 7, but God also arranged for a worm the next morning. At dawn, the worm ate through the stem of the plant so that it withered away. Verse 8,
And as the sun grew hot, no, God arranged for a scorching east wind to blow on Jonah. The sun beat down on his head until he grew faint, no? Nanghina siya, no? And wished to die. Death is certainly better than living like this, he exclaimed. Sabi ni Prophet Jonah. Verse 9, then God said to Jonah, is it right for you to be angry because the plant died? Sabi ni Lord. Amen? Sabi ni Lord, then God said to Jonah, is it right for you to be angry because the plant died? Yes, Jonah retorted. Sabi niya, nag-reply siya, even angry enough to die, sabi niya. Then the Lord said, verse 10, you feel sorry about the plant, though you did nothing to put it there. It came quickly and died quickly. But Nineveh has more than 120,000 people living in spiritual darkness. Amen? Not to mention all the animals. Shouldn't I feel sorry for such a great city? Ito yung isa sa pinakamagandang part ng Book of Jonah. Amen po? Isa po ito sa pinakamagandang part ng Book of Jonah. No? May kita mo dito talaga how compassionate our God is. Gaano ba ka-compassionate si Lord? No? Gaano kalawak, gaano kalaki, gaano kalalim. Amen po? Yung compassion ng Lord, yung mercy niya, yung pagiging merciful niya sa tao. Amen? Na dito mo malalaman, maunawaan kung gaano ka kahalaga sa Panginoon. No, gaano ka ka-love ni Lord. Amen? Tingnan niyo po na yung ni Lord, yung kanyang compassion sa 120,000 people living in spiritual darkness. No? Nakita natin doon. Hallelujah. Amen. So, Nineveh was living in spiritual darkness, but God in His great compassion sent the light of the gospel. Amen? So sa chapter 3, nung sinabi ni Prophet Jonah na in 40 days, God will destroy the city of Nineveh. No? God will destroy all your people of Nineveh. Ang mga people of Nineveh naman, they believed in God's message. Naniwala sila sa warning ni Lord. No? Amen? Naniwala sila sa warning ni Lord na ito yung gospel na narinig ko ngayon na si Lord magpapadala siya ng judgment sa Nineveh at destruction kung hindi ako magre-repent. No? Kapag narinig mo ang gospel, ang repentance mo nagpa-follow yan. Amen? Hindi man diyan nakasulat na sinabi ni Jonah na if you repent, but according to that message, na andun yung context na God will destroy the people of Nineveh, the city of Nineveh, if they will not repent. No? Kasi nga, that time, sila po ay namumuhay in spiritual darkness. Walang God. Hindi nila alam ang way of God, ang will of God, hindi nila alam. Kasi nga, they were living that time in spiritual darkness. Parang tayo, nung wala pa tayo kay Kristo. Nung wala pa tayo kay Jesus, tayo po ay namumuhay in spiritual darkness. Walang Diyos, wala sa Panginoon. Kahit meron kang religion, no? Kahit pumunta ka sa church, kung hindi mo kilala si Jesus, that is useless. Amen? You're still living in spiritual darkness. Unang pagpapakita ng Lord ng kanyang compassion sa people of Nineveh is yung ipinadala na si Prophet Jonah. Si Prophet Jonah po, siya po ang representation ng God's compassion. Amen? Siya ang representative na God is great in compassion. God is a compassionate God. Nandito ako ngayon to represent God on His behalf. I will share the gospel. I will preach the gospel. Ibabahagi ko itong sinabi ng Diyos sa akin na God will send destruction to the city of Nineveh. God will
will judge the people of Nineveh in 40 days. No? It means po nagbigay ang Lord ng chance, nagbigay pa ang Panginoon ng araw, ng panahon para ang mga tao magbagong isip. That is repentance. Na mag-change ang mind nila and then they will humble themselves and turn back to God and turn back from their evil ways. Amen po? Nakita natin doon na ang Nineveh, ang mga tao doon, nagrepent po sila. Kumilala sila sa Diyos ni Jonah. Amen? Nung ang prophet Jonah ay nagbahagi ng gospel, no, about judgment. Sila ay living in spiritual darkness. Nung dumating ang gospel, nakita nila ang light. Ikaw, you are living in spiritual darkness once nung dumating si Jesus sa buhay mo, nung narinig mo ang gospel, narinig mo ang word of God, sinabi sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life." Because Jesus said in John chapter 14 verse 6, "I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me." Amen? Bakit si Jesus lang yung way to eternal life, to God the Father, to enter into the kingdom of God? Dahil He is the only perfect God and perfect man who died on the cross of Calvary to redeem us. Amen po? No? Para bayaran ang ating mga kasalanan. Hallelujah. Hello? Nawala po ako. Amen. So, ayan, patapos na po tayo. Then, next po. Next, He will demonstrate His love and mercy towards us if we repent. Amen? If we repent, He will demonstrate His love and mercy towards us if we repent. Amen? Ipinakita ni Lord yung kanyang love and mercy, yung compassion niya sa Nineveh nung sila po ay tumalikod sa kanilang mga kasalanan, no? Nung sila po ay nagbago ang kanilang isip, no? Nung nagrepent sila, bumalik sila sa Panginoon, kinilala nila ang Diyos ni Jonah. Ito po yung second time na ang isang pagan people, ang pagan nation, ay nagrepent at nasave at nag-serve kay Lord. Nung si Jonah ay nasa ship, no? Ang mga tao dun sa ship, yung mga sailor, sila po ay nasave, nakakilala kay Lord, no?
Yung una. Yung pangalawa po, the second time na mayroong na-save na mga tao, yun po yung mga pagan din. No? Yung people of Nineveh. Nung preach ni Jonah, yung judgment, yung gospel, yung warning sa mga tao. Amen? So God will demonstrate His love and mercy towards us if we repent. Amen? Kapag nag-repent din tayo, makikita natin ang love and mercy ni Lord. No? Tayo ang may mali. Tayo po ang mayroong kasalanan. Si Lord ang walang kasalanan. Amen? Perfect God siya. No? Si Lord po, hindi lang po siya loving God. Amen? Hindi lang po siya God of love, si Lord. Si Lord din po ay holy. Holy po si Lord. Holy, holy, just, righteous. Amen? So, dito, sa pangatlo, Jonah's anger reveals his hatred towards Nineveh. No? 'Di ba? Si Prophet Jonah, sabi niya na sabi niya dito, no? Sabi ni Prophet Jonah na, "Just kill me now, Lord. I'd rather be dead than alive if what I predicted will not happen." Ang gusto ni Prophet Jonah, unang-una, ma-fulfill yung prophecy na sinabi niya, na preach niya sa people of Nineveh. No? Na yung judgment, gusto niya mangyari sa Nineveh. No? Yung destruction sa kanila. No? Dito, sabi niya, di ba? Jonah's anger reveals his hatred towards Nineveh. No? Hatred po yun ni Jonah. Kaya galit siya. Paano? Bakit po siya galit sa Nineveh? Bakit gusto niya ma-destroy yung city of Nineveh? And want them to be destroyed by God's wrath? No? Yet, Prophet Jonah, no? On the other hand, si Prophet Jonah po, he cares for the plant that he never makes. Amen? Nung sila po, si Lord, nung nag-prophecy po si Prophet Jonah, no? About judgment ni Lord sa city of Nineveh, na i-destroy ni Lord in 40 days. Si Jonah, after po niyang mag-preach sa buong city of Nineveh, sa buong Nineveh, siya po pumunta outside, no? Sa city, outside the city, sa east side. Siya ay nagwe-wait na kung kaya ni Lord i-destroy ang Nineveh, or baka maya-maya i-destroy ni Lord ang city of Nineveh. No? Hindi niya nakita doon yung compassion na mayroon si Lord sa city of Nineveh. Bakit si Lord nagpadala ng warning sa kanila? Pero ang nangibabaw kay Jonah, no? Yung nare-reveal sa kanya, yung anger niya, yung hatred niya towards Nineveh, no? That he wanted them to be destroyed, no? Na ma-destroy sila. Amen? Gusto niya ma-fulfill yung prophecy niya. Amen? Pagkatapos, nung siya po ay nakaupo lang, no? Nag-aantay kung kailan i-destroy ni Lord yung city of Nineveh, no? Of course, sa tinding sikat ng araw, si Lord po ay naglagay ng isang halaman, plant po para magsilbing silungan ni Prophet Jonah habang nag-wait siya doon. Nakaupo siya, no? Tapos, nagpadala si Lord ng isang uod para kainin yung mga dahon na yon, pati yung stem, no, yung buong halaman, kainin ng uod. At si Jonah ay nagalit ulit. Nagalit siya, bakit hindi ni Lord pinatay yung mga tao sa Nineveh? Ngayon, nagalit din siya, bakit ni Lord hinayaan na mamatay yung halaman na yon? No? Double standard si Jonah. No? Dito, God, but he cares for the plant that he never makes. Never ni Prophet Jonah nilikha yung tanim na yon. Never din ni Prophet Jonah nilikha yung mga tao na yon. No? But walang care, walang sympathy, walang pity, walang compassion si Prophet Jonah. Hindi niya ipinakita or hindi na reveal, walang sa kanyang character that time yung compassion niya sa Nineveh, kundi anger, hatred, heart
hard-heartedness ang nakikita sa kanya, no? But doon sa halaman na yon na hindi naman niya create, no? That he never makes, he cares for it, no? Si Lord, he cares for all people because everyone are loved by him. Amen? God is compassionate to every creature and does not want them to be destroyed, no? Sa dulo po ng ng chapter dito, no? Sa dulo po ng chapter dito, mabasa po natin, amen? Sabi dito, sabi ni Lord, then God said to Jonah, amen, is it right for you to be angry because the plant died? Yes, Jonah retorted, even angry to die. Then the Lord said, you feel sorry about the plant, though you did nothing to put it there. It came quickly and died quickly. But Nineveh has more than 120,000 people living in spiritual darkness, not to mention all the animals. Shouldn't I feel sorry for such a great city? No? Si Prophet Jonah nagalit siya kay Lord, bakit ang halaman hinayaan ni Lord na mamatay? Pero hindi siya nagpakita ng pagpapahalaga sa mga tao na 120,000 people na pwedeng mamatay kung inalaw ni Lord yung judgment sa kanila. Nakita ni Lord yung repentance sa city of Nineveh. Amen? Alam ni Prophet Jonah unang-una na si Lord is a compassionate God. Yes. Amen? Pangalawa, bakit gusto niya ma-fulfill yung prophecy niya? Gusto niya makita yung destruction sa city of Nineveh dahil sa anger niya, sa hatred niya towards the Assyrian. Kasi kaaway nila ang Assyrian Empire. No? Na-build yung galit ni Prophet Jonah sa kanyang buhay against that empire. Kasi yan ay kaaway ng Israel that time. No? Ang Assyrian Empire. Kaya ayaw ni Prophet Jonah pumunta sa city of Nineveh dahil alam niya na hindi naman itutuloy ni Lord yung judgment niya para i-destroy ang city of Nineveh because He is a compassionate God according to Prophet Jonah, according to the word of the Lord. Sabi ni Prophet Jonah na alam ko na hindi mo itutuloy yung judgment na i-destroy mo ang city of Nineveh dahil ikaw ay maibiging Diyos, ikaw ay mahabaging Diyos, ikaw ay maawaing Diyos, ikaw ang Diyos na nagbibigay ng panahon sa tao na mag-repent, na bumalik sa iyo. Amen? Ipinakita ni Lord ang kanyang compassion sa bawat creature, no? And does not want them to be destroyed. For God cares for all people. God loves all people. Amen po? Amen? No? Dito ipinapakita ng Diyos na mahalaga ang bawat isa. Mahalaga ang tao sa paningin ng Panginoon. Amen? So si Prophet Jonah, hindi niya nakikita dito kung gaano kahalaga ang isang tao. No? Hindi ibig sabihin na kaaway mo yan is nagwi-wish ka or nagpipray ka sa isang tao na mamatay yan. No. Kaya nga sabi ni Jesus sa New Testament, love your enemies. Amen po? Si Jesus nag-command sa atin, love your neighbor as you love yourself. Love your enemies also. Amen? Ganito po kaganda ang compassion na meron si Lord upang atin siyang makilala kung sino siya. Amen? Sa pamamagitan po ng event na to sa panahon ni Prophet Jonah, yung compassion ng Panginoon, kung gaano ka-compassionate si Lord, kung gaano siya kabuti, kung gaano siya katapat sa isang tao, kung gaano kalawak ang pag-ibig ng Diyos sa tao. No? Hindi po nagmamatter kung gaano kalaki ang kasalanan ng isang tao. Amen? Kung yan ay murderer, yan ay liar, yan ay adulterer, amen? Ano mang kasalanan na mayroon ang tao, according to the compassion of God, no? According to His compassion, God will forgive us if we repent. God will demonstrate His love and mercy towards us if we repent. Amen? Nandito na tayo sa tinatawag na sin, kasalanan. Amen? If we repent, no, if we change our mind that sin, no,
ito po ay kaaway ng Diyos. No, walang place sa Lord ang sin. But nandito sa atin yung sin na kailangan mawala, kailangan po matanggal. Kaya kailangan natin mag-repent, kailangan natin bumalik sa Panginoon, kailangan natin tumalikod sa mga kasalanan natin. Katulad po ng City of Nineveh, ng people of Nineveh, nag-repent po sila. Sila po ay bumalik sa Panginoon, sila po ay nagpakumbaba, sila po ay kumilala sa Diyos, tinanggap nila ang Ebanghelyo, tinanggap nila ang salita ng Diyos. Nung narinig nila ito, sila po ay nag-repent. Nung sinabi ni Prophet Jonah ang judgment para sa kanila, ang judgment po sa mga tao ay parating kung hindi pa magre-repent ang tao. Bawat taong wala pa kay Kristo ay under judgment. Amen? Ang bawat tao na wala pa kay Kristo ay under condemnation. Amen? Para mawasak yan, para maputol yan, para ma-break yung condemnation na yan, ma-break yung judgment na yan, hindi mangyari sa isang tao, kailangan natin i-receive si Jesus sa buhay natin. Katulad ni Prophet Jonah. Ang mga tao, nung nag-preach si Prophet Jonah ay tinanggap nila through his message, which is the Word of God. Amen? Kasi si Prophet Jonah, siya po ay foreshadow ni Jesus Christ. Nung panahon ni Prophet Jonah, nang preach ni Prophet Jonah ang gospel, naniwala ang mga tao. Nung dumating si Jesus, at siya ay napako sa cross, ipinakita ni Jesus ang compassion ng God, ang compassion ng God the Father's love, the mercy of the Father. Amen? Ang kanyang pag-ibig sa mga tao sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Ipinakita ni Jesus kung gaano po ka-compassionate ang God na mayroon tayo, na ating kinikilala ngayon. Ipinakita ni Jesus sa lahat ng tao doon sa cross nung siya'y napako. Amen? Na yun po yung reason kung bakit nag-serve tayo ngayon. Yun po yung reason kung bakit po tayo ay na-save. Yun po yung reason kung nawala ka ng condemnation. Yun po yung reason na hindi ka na under ng judgment. Yun po yung reason kung bakit nararanasan mo ang compassion of God, ang love niya, ang mercy niya, ang faithfulness niya, ang goodness niya, even His grace. Amen? Yun po yung reason nung nakilala natin si Jesus. No? Nakilala ng mga sailors si Lord through the prophet Jonah and his message. Nakilala ng mga Ninevites si Lord through the prophet Jonah and his message. Amen? Nakilala natin si Jesus through the gospel, through the light of the gospel. Because we were once in spiritual darkness, living in spiritual darkness. But God, in His great compassion, He sent the light of the gospel. He sent His word. Nagpadala siya ng tao para ipahayag ang salita niya upang ang taong makakarinig ng gospel, ang taong makakarinig at makakareceive ng word niya ay masisave at makikilala niya ang Panginoon. Siya ay maliligtas at magkakaroon po ng eternal life. If he or she will repent. Amen? Pag nagrepent po ang tao. No? God is the God of love. Pero kailangan natin magrepent para makabalik sa Kanya. No? Hindi tayo makakabalik sa Panginoon na hindi nag-change yung mind natin. Amen? That's the power of the gospel. No? That is the compassion of God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Sige po, tayo po tumayo. Hallelujah.
Amen. Sige po, let us pray. Hallelujah. Lord, we thank you. We thank you, God, sa salita yung namin narinig, Lord God, sa oras nito. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat sa compassion na meron kayo, O Diyos. Thank you, Lord, sa understanding, Panginoon, sa truth na iyong ipinahayag sa amin. Salamat, Lord God, through the life of Prophet Jonah. Nung time na siya nag-disobey hanggang sa nag-obey siya, Lord. Nung time na dineliver niya, Lord God, yung message niyo sa people at Nineveh. Nakita namin, Lord, kung ano yung ginawa niyo sa mga tao, Lord, doon sa Nineveh. Nakita namin, Lord, kung paano nag-repent ang mga tao, paano nag-respond yung mga tao. Nakita namin, Lord God, kung gaano ka-compassionate, Lord, sa isang tao, Lord, pag nag-repent. Hallelujah. Thank you, Lord, sa pag-ibig niyo, Panginoon. Salamat po sa kaligtasan na ibinigay niyo sa amin, sa katubusan, Lord God, sa kalayaan. Thank you, Lord, for the forgiveness of our sins. Thank you for the redemption, Lord God. Salamat po, Ama, sa iyong pag-ibig sa aming lahat. Lord, patuloy namin, Panginoon, na maunawaan ang iyong pagiging compassionate, God. Ang iyong love, Lord. Ang iyong mercy. Even your grace, Lord. We pray na ano man ang aming napag-aralan ngayon, lahat ng aming mga napag-aralan, Lord God, napakinggan, dalangin po namin na ito'y ma-receive ng aming mga puso, Panginoong Diyos. Matanim, matatak sa aming isipan. At we pray, Lord, na ma-apply ito namin sa buhay namin, sa pananampalataya namin, patuloy na mag-build ang foundation ng faith namin, O God. Lord, patuloy na kikilalanin namin kayo, Lord God. Patuloy na amin kayong kikilalanin at tanggapin sa buhay namin that you are our Lord and Savior, our compassionate God, the God of love, the God of mercy, is slow to anger. Hallelujah. Thank you for your kindness, Lord, for your faithfulness and goodness, O God. Hallelujah. Thank you, Panginoon, dahil kayo ang Diyos na amin nakilala. Salamat, Lord God, sa iyong salita na aming napakinggan. Lord, we will give you all the glory, honor, and praises, Panginoon. Patuloy, Lord God, na kumilos kayo sa buhay namin. Patuloy na baguhin niyo kami, Panginoon. Patuloy, Lord God, na kayo ang Diyos na magturo sa amin, O Lord God. Maghari kayo, Lord. Kayo lamang ang may taas sa aming mga buhay. Kayo lamang ang aming Diyos at tagapagligtas, Yahweh, the God of Israel. Lord, cover us with the precious blood of Jesus and with the power of the Holy Spirit. Bless us, Lord. Anoint us. And we pray na patuloy kayo mag-grow and mag-mature spiritually. Salitaan niyo, Lord. At patuloy na mapuno kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Lord God, we declare victory sa mga buhay namin. We declare, Lord God, sa buhay ng bawat isa. Sa TFA Church Apayao, at sa lahat, Panginoon, na mga kapatid namin, Lord God, na nandito, nakikinig, Lord. We thank you, Panginoon. We thank you, Father. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. We give you glory, the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with us always, now and forever. In Jesus' name, amen and amen. Amen, yes, Lord. Hallelujah.